Polarizing proposal from the Senate. They are pushing to make fewer holidays to improve the productivity of employees and companies in the country. Senate President Chis Escudero said too much holidays result in companies and workers being less competitive. He noted that we have different kinds of holidays, ranging from religious holidays to local and national levels of holidays. Escudero already directed the Senate to study the possibility of emulating the USA's President's Day, in which the government allotted a single holiday for all former chief executives. Actually, matagal na akong pinag-uusapan yan eh. Diba? Yung, baka daw po pwede, actually, yung mga, siyempre, mga employers gusto nila yan because mas mababawasan yung bayad nila. But tayo, ang Pilipinas, we have relatively higher number talaga when it comes to holidays. Yeah, but you have to remember, di ba, while less working days, kada na lang productivity nawawala. But you have to remember kasi, number one, it is proven na pag well-rested ang isang empleyado, pag happy siya at nakasama niya yung family niya lagi, maganda ang result ng trabaho. Number two, holiday economics, si PGMA, who is a known economist. Diba, you are sharing the wealth. In other words, from industry, from IT, from call centers, pag nag-holiday ka, sinishift mo yung income, pahingahin mo yung big corporations. Yan ang nangyayari. You're shifting the income ngayon to the smaller businesses. Kasi you have to remember, yung mga small to medium enterprises, these are the ones who owns the hotels, yung mga restaurants sa provinces, di ba? Yung mga souvenir shops, yung mga beach resorts. These are the medium enterprises usually that are family-owned. Pag nagde-declare ka ng holiday, tsaka sila kumikita. Yes. Oo. Kaya nga, di ba, sa atin, ang mga holidays sa atin as compared sa ibang bansa, marami talaga. As I've said earlier, we have historical and cultural significance, may religious, may labor rights, may tourism. Pag-aralan na lang nila yung pag nag-alanganin yung holiday. Pag iniipit sa weekend. Pero yun nga, sabi ko, di ba, noon pa itong pinag-uusapan, and actually yung mga employers are actually looking into it on a positive note. But to get more insights about this, we have Nagkaisa Labor Coalition Chairman, Attorney Sunny Matula. Good morning, Attorney. Thanks for joining us. Good morning. Good morning, Angela, at good morning, Chico. At syempre, sa inyong mga libu-libong tagapakinig. Opo, syempre po, kukunin po namin yung reaction nyo dito po sa sinasabi po ng Senate, yung consideration po nila ng mas konting holidays. Okay. Syempre, ang mga manggagawa ay kung tatanungin mo, ay mas okay sa kanila na marami ang holidays para makapagpahinga kasi very stressful talaga ang trabaho sa kasalukuyan. At siyempre naman, yung mga holiday na ginagawa ay may mga historical perspective yan at may mga dahilan. Hindi lang naman basta-basta na ginagawa yan para magpahinga. No? Yes, Attorney, gusto ko matanong para maintindihan namin at least sa mga manggagawa natin, ano ba ang benefits o pros and cons, kumbaga, sa mga pagkakaroon ng holiday or kung tanggalan ng holiday, ano epekto nito? Sa una, siyempre, gusto ng manggagawa na may pahinga. Kung holiday kasi ay usually kung national holiday yan, may bayad yung mga manggagawa. No? So at least nakapahinga sila, may bayad pa. Paid leave, parang paid leave. Pangalawa, siyempre, ay may mga kahulugan ang bawat holiday na siniselebrate. So may historical background yan. At siyempre, dapat ma-inculcate sa ating mga mamamayan yung kasaysayan yan na hinubog noon. At naging resulta, halimbawa, yung ating Independence Day ay dapat ma-recognize ng lahat ng mga mamamayang Pilipino na yun po ay ginawa ng mga bayani natin noon at dapat sundan natin ang kanilang mga yakap na sa buhay na ito ay siyempre hindi lamang ang sariling interes ang ating titingnan, kundi din ang pangkalahatang kapakanan. So may kahulugan yan. At siyempre, yung sinabi ni kasamang Diego na siyempre pag holiday ay may mga pinagkikitaan yung ating mga kababayan. No? Maraming nasa labas ng trabaho. Siyempre ay nasa labas sila, gagastos yan. Halimbawa kung pupunta sa mga beach, o mga anumang mga recreation center, kaya kumikita. Palagay ko kumikita dyan yung ating
yung ating economy. Right. At tungkol naman sa productivity, palagay ko mas productive ang manggagawa kung may pahinga siya sa napaka-stressful na mga trabaho. Kasi po ang pinopoint po nila dito, particularly sa Senate, na disrupt nga daw po yung regular working schedule, which is bad for the economy. And kung nakalatag naman yan na mahabang panahon na, napaplano naman yan. So palagay ko naman ay hindi yun ang impact ng mga holiday. Kasi nakaplano naman yan, buong taong nakalatag. Ano po ba ang attorney, yung pwede pa pong gawin para ma-improve pa po natin yung pagiging productive at of course yung competitiveness ng mga company and as well as of course yung mga empleyado? Palagay ko ang mga manggagawang Pilipino generally ay very productive. Kaya nga yung sa National Productivity Commission report ay tumataas ang productivity ng mga manggagawa, subalit yung kanilang kita ay hindi nakahabol. Ano? Kaya palagay ko naman ay isa din factor dyan yung pagmamanage ng mga tao. Kung maganda naman ang pagpapatakbo ng kompanya, palagay ko naman ay mas lalong maging productive ang mga manggagawa. So, hindi yan nakadepende sa holiday. Kumbaga, attorney, sinasabi niyo kung well-paid naman ang isang employee natin, maganda ang benefits at walang kagutuman at problema sa gastos iniisip, na concentrate siya sa pagtatrabaho. Tama po, kasama ng Gigo. At siyempre, kung ating titingnan sa Europa, mas shorter na nga yung hours of work nila. Yes. Instead na 8 hours ay 6 na oras na lamang. Ano? At marami silang idea na ini-enjoy ang mga manggagawa. Ang karamihan ay pumunta pa rin sa Pilipinas dahil napakahaba ang kanilang holidays. I'd like to ask also, attorney, ano yung impact po ng traffic at transportation sa ating manggagawa? Kasi minsan pag masyadong traffic at mahirap po sumakay or mag-commute, napapagod din naman manggagawa natin. Do you think may impact pa ito? If we improve this, baka mas maging productive pa? Tama ka kasama ang Diego. At siyempre, yung lalong-lalo na sa Metro Manila, na dapat daming dapat natutukan ng mga mambabatas paano mabigyan ng kalutasan yung halos 2 oras, tapos 2 oras ulit pagbalik. 4 na oras din yan. Ano? Yes. Kung matugunan natin ang pangailangan, mass transportation, palagay ko ang napaka-importante dyan. At sa mass transportation, siyempre yung mga train, yung mga LRT, sana ay pabilisin ng gobyerno ang mga proyekto yan. At nakadagdag din yan ng trabaho. Yung mga infrastructure project ng ating gobyerno, siguro yun ang pabilisin. So, attorney, in essence, you don't welcome itong proposal ng Senate na bawasan ng holidays dito sa Pilipinas? Initially, ngayong umaga, nagtatanong ako sa mga kasama, lukewarm sila at ang iba naman ay oppose talaga dyan sa proposal na yan na wala masyadong impact o significant sa productivity o sa buhay ng mga manggagawa. Opo. Let's say napabawasan pa nga napabawasan pa kung i-reduce ito. Opo. Pero let's say hypothetically, ito po ay naipropose at umusad yung itong gusto nilang gawin na bawasan ng holidays dito sa Pilipinas. Ano po ba ang gagawin ng inyong samahan ng nagkaisa ng Labor Coalition? Sa kasalukuyan, kasi collective leadership naman yung nagkaisa Labor Coalition. Ako ay presidente ng Federation of Free Workers. Isa lamang ako doon sa higit na 40 ng mga union o mga federasyon na nasa nagkaisa Labor Coalition. Talagang ko pag-usapan namin yan. Pero siguro kung may mga hearing na sa Senado o sa Kongreso, ay magpapalabas kami ng aming collective statement o yung aming position paper. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Nagkaisa Labor Coalition Chairman, Attorney Sonny Matuda.